Inihanda na po yung magiging kulungan ni Jinggoy Estrada. So baka bukas lumabas yung warrant of arrest for non-bailable case plunder po. Kaya nire-ready na po yung kanyang magiging report ng Bombo Radyo. Bongo Abayalde itinuturong susunod na target ng ICC, sabi po ni Trillanes. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes na sina Senador Bongo at dating PNP Chief Oscar Abayalde ang posibleng sumunod na makakatanggap ng warrant of arrest mula sa tinatarget daw na makulong. Yan o. 7 senador na daw ang ipapakulong galing sa majority bloc. Bayan ko binihag, sabi ni Jimmy Bondo. Di ba, mga kababayan? So tanggap na nila, maraming makukulong sa majority kasi marami sa majority senators. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kabayan, kamusta po kayo? Si Dante Maravilla. So ito yung breaking news ngayon. Inihanda na po yung magiging kulungan ni Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail. Di ba niya, Mr. Maravillas, nakapiyansa si Bakit makukulong ba? Nakapiyansa si Jinggoy Estrada. Yung kasong graft, separate kasi yon, mga kababayan. May isa pa siyang kaso, plunder na, non-bailable. Kaya ngayon, mga kababayan, nire-ready na. So baka bukas lumabas yung warrant of arrest for non-bailable case plunder po. Kaya nire-ready na po yung kanyang magiging detention cell sa Quezon City Jail. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Yung Senate majority. Sabi ko sa inyo, maubos yan. Yung sinasabi na 7 ay maubos po. Yung 2, si Bato de la Rosa, tapos si Bongo, ICC. Pero si Bongo, ang sabi, may plunder case din with Mark Villa. Yan ang lumalabas sa mga balita. Yung report ni Montulfo, tapos ni Trillanes, mga kababayan. Sabi ni Trillanes, susunod na, may inside con po, information si Trillanes. Susunod nang lalabas, yung ICC warrants ni Bongo, tapos ni Abayalde. Yung dating PNP chief. Yan yung report kahapon. Ayan report ng Bombo Radyo. Bongo Abayalde itinuturong susunod na target ng ICC, sabi po ni Trillanes. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes na sina Senador Bongo at dating PNP chief Oscar Abayalde ang posibleng sumunod na makakatanggap ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Maubos po yung mga Duterte senators. At wala man po itong relasyon, mga kababayan, sa impeachment complaints ni Sara Duterte. Kaya ito nagkataon lang na sunod-sunod ngayon. Kahit po, mga kababayan, si Attorney Sal Panelo hindi naniniwala na ginigipit yung mga majority members ng Senado. Taliwa sa claim ng mga kaalyado, sila mga kababayan, hindi magkasundo sa mga pananaw. Sabi ni Panelo kahapon, hindi ako naniniwala na tinatarget daw ang mga members ng majority. Kasi ang mga investigasyon na yan, ang mga paratang na yan, noong minority pa sila, nasimula na yan, so hindi po pwedeng sabihin na ganyan, sabi ni Panelo. Kinontra ni Panelo ang mga propaganda ni Amy Marcos mismo na ginigipit yung majority members dahil sa impeachment kay Sara Duterte. Wala pong panggigipit. Matagal na to, mga kasong ito ni Jinggoy. Long overdue na to, mga kababayan. Sila yung mga tinatawag na big fish na ninanais natin na mapanagot. At yung Pangulong Bongbong Marcos, yung promise niyang December nga, hindi natupad yon. Kasi nga po, siyempre, nagiging maingat sa pag-imbestiga yung ating mga yung mga sa Ombudsman at Department of Justice. So mali na sabihin panggigipit ito sa mga majority members. Kahit yung kay Bongo, ang nag-file ng kaso kay Bongo, kay Abayalde, o kasama si Abayalde, yung mga pribadong complainants. Dito naman kay Jinggoy Estrada, resulta po ito ng mga investigasyon last year pa. Nagkataon na mga kaalyado nila yung mga sabit. Yan ang sabi dito sa report ng Batas PH, hindi ginigipit sa mga kaso ang Senate majority members. Former presidential spokesperson Salvador Panelo said he does not believe
members of the Senate majority are being politically targeted by the administration following the filing of graft and plunder charges by the Office of the Ombudsman against Senator Jinggoy Estrada over his alleged involvement in the flood control kickback scheme. In an interview, sinabi po ni Panelo, the investigations niya and allegations against some majority senators began even before the lawmakers became part of the majority bloc, rejecting claims of political persecution. Hindi ako naniniwala na tinatarget daw ang mga miyembro ng majority kasi ang mga investigasyon na yan, ang mga paratang na yan, noong minority pa sila. Nasimula na yan, so hindi mo pwedeng sabihin na ganyan. Maganda yan, whether majority ka o minority ka, kapag may mga ebidensya na gumagawa ka ng pagnanakaw sa bayan, dapat talagang ihabla. Di ba, mga kababayan, basag si Amy Marcos sa mismong kaalyado ni Digong. Sa bagay, si Panelo, wala man paniwala kay Amy Marcos kasi si Amy Marcos sa pananaw ni Panelo, manggagamit daw, mga kababayan. Wala siyang tiwala kay Amy Marcos. Sabi ko nga, ba't ka magtitiwala kay Amy Marcos? May punto din si Panelo. Kapatid nga niya po, mga kababayan, hinudas ni Amy. Walang tigil yung paninira ni Amy sa kanyang kapatid, pati sa kanyang pamangkin na si Sandro Marcos. Sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Paano ka magtitiwala sa kanyang tao? So hindi naniniwala, walang tiwala si Panelo, mga kababayan. At kinontra niya yung mga pinapakalat ni Amy Marcos na may persecution, political persecution sa Senate majority ngayon. Wala niya, matagal na tong kaso. Correct. So going back dito sa kwento na inihanda na po, ito yung plunder, yung magiging kulungan po ni Jinggoy Estrada. So mababawasan po na isa pa at malamang sabi ng Ombudsman, siyam hanggang 11. Matitira, 2. Sabi man ni Jimmy Bundok, 7 niya yung tinatarget daw na makulong. Yan o. 7 senador na daw ang ipapakulong galing sa majority bloc. Bayan ko binihag ka, sabi ni Jimmy Bundok. Diba, mga kababayan? So tanggap na nila, maraming makukulong sa majority kasi marami sa majority senators narap sa kasong plunder. So that is not politics. It is about corruption in government na kailangan pong papanagutin. Galing mismo sa bibig ni payag siya, approve niya. Kahit sino dapat managot, may ka majority o minority senator, kapag nagkasala, may pananagutan sa batas dapat. Kaya ito yung balita ngayon, Quezon City Shell being readied for Jinggoy. Estrada is facing a plunder case involving over 573 million worth of alleged kickbacks from various flood control projects. So sabi dito sa report ng One News, while a Sandigan Bayan warrant of arrest for the non-bailable case of plunder has yet to be issued against Senator Jinggoy Estrada, a detention cell at the new Quezon City Jail male dormitory in Payatas is already waiting for him. Sabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla, kinonfirm niya that the Bureau of Jail Management and Penology, which has supervision over the jail, has a detention cell ready para po kay Jinggoy Estrada. Yes, we are prepared, sabi po ni Remulla. Remulla has designated the Quezon City Jail as the detention facility for all the accused suspects in the flood control scandal. It currently has a jail population about 3,600 inmates, including former Senator Ramon Revilla Jr., who was arrested last January for graft and malversation over the 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Remulla, the decision on where Estrada will be jailed is up to the Sandigan Bayan. If the anti-graft court issues a commitment order for Estrada for the Payatas facility, Remulla said it has enough detention cells to accommodate the senator. On whether Estrada will share a cell with Revilla, Remulla said he will leave the decision to the jail warden. So yun na, mga kababayan, nakaredy na pala at may mga susunod pang mga senador. Ngayon,
Meanwhile, ahead of the Blue Ribbon Committee's scheduled resumption of the flood control probe bukas, former Senate President Franklin Drilon called on the chamber's leadership to strip senators facing criminal allegations of their vice chairmanships of the chamber's foremost anti-graft committee, warning that the current membership of the committee could destroy public trust. In the Senate, Drilon called for an internal cleanup amid the recent ombudsman recommendations to file charges against incumbent senators. Sabi po ni Drilon, how can you believe that investigation is serious when the very vice chair is involved? Correct mga kababayan, ang ginawa pong vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may kinakarap na kasong plunder, mismong si Jinggoy at saka si Marcoleta. Isabi ko sa inyo, garapala na po. At yung mga members, ganon din. Si Jinggoy, si Bongo, si Mark Villar, sila yung naharap mga kababayan. So sila yung mag-iimbestiga. Kaya pwede nating isipin na ang intensyon ng kanilang pagpapaimbestiga pag-resume ng ribbon investigation para po linisin yung kanilang pangalan at isangkot yung ibang tao, ibang pangalan. Di ba po? Saan ka nakakita na kung sino yung mga involved sa korupsyon, sila yung mag-iimbestiga? So yung suspects, magiging investigador na pala. Tama itong si Drilon. Dapat sila tanggalin mga kababayan. Kaya lang, walang iyaan na po ang nangyayari ngayon sa Senado. Yung sabi dito sa balita, Senators Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta, co-vice chairman of the Blue Ribbon Committee, are both facing criminal charges. The ombudsman is currently investigating Marcoleta for possible plunder and direct bribery in violation of Presidential Decree 46, which prohibits public officials from receiving gifts. Sabi po ni Drilon, it would be an optical nightmare to allow the two to maintain leadership roles in investigating panels, particularly those tasked with probing government corruption. You see, so parehas yung pananaw natin, mga kababayan, pananaw namin with former Senate President Franklin Drilon. So tingnan natin bukas kung ano yung mangyayari. Sabi nga ni Gordon, dating Senador Gordon, itong si Alan Peter Cayetano, napasimuno ng lahat ng gulo dyan sa Senado, para niya maisalba yung imahe ng Senado, dapat si Alan Peter Cayetano mag-resign na. Tama naman po si Lico. Sperming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.